Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Po, isang mapagpalang umaga sa bawat isa na po. Ngayon po ay July 17, 2024. So, ang bilis po ng panahon natin. So, kalahati ng buwan ng Hulyo. So, magandang umaga po sa programa. Dito po sa ating programa sa Biyaya sa Pagkaaga. Dito lamang po sa DWLB, BBS FM 91.9. So, isang pagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po pala ang iyong lingkod na makakasama sa umagang ito, John Mark Francis po ng Naga Grace Presbyterian Church at Youth with a Mission. So isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So good morning po sa mga masugid na tagapakinig po natin na every morning ay talagang nakaantabay, nakatutok sa programang ito, sa programang Biyaya sa Pagkaaga. Of course, sa mga tagapakinig natin at tagapanood ng live sa Facebook. So good morning po sa mga kapamilya natin. Good morning sa bawat isa na tumututok din at manunood at nanonood. So isang mapagpalang umaga po. And good morning po sa mga kamanggagawa natin, sa mga kapastoran po natin, mga Omni Pastors. Good morning po. Sana po ay nasa mabuting kalalagayan ang bawat isa. Ano po sa araw na ito, even sa mga nakalipas na araw, sana po ay nasa mabuting kalagayan po ang bawat isa. So isang mapagpalang umaga sa bawat isa at good morning po kay Sir Stephen na nandito kasama natin sa umaga ito. So isang mapagpalang umaga po muli na tayo ay magkakasama-sama sa loob ng 30 minuto para sa programang ito. Ano po. So again, nawa po ay nasa mabuting kalalagayan ng bawat isa sa saan man po kayong dako naroon dito sa Naga City, Camarines Sur, sa Bicol Region, even kung saan man po kayo, dahil alam kong inaabot na po ng ating Facebook Live or sa social media, nakakarating na po tayo kahit saan para lamang po makapag-handog ng programa ito sa Biyaya sa Pagkaaga. So bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin para po sa magandang umaga na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, sa buhay, makapangyarihan sa lahat, kami po ay dumudulog sa inyo. Papasalamat sa pagpapala, Panginoon, na amin natanggap. Salamat po, O Diyos, sa bagong umaga, na kami ay may bagong buhay, may hininga. Salamat po, Panginoon, muli nawa ikaw ang aming mapupurihan. Pasalamatan sa gawain ito, Panginoon God, at sa radio program na ito, Lord God. Salamat po, O Diyos, muli sa iyo pagkakatiwala, Panginoon, ang oras na to, even sa lahat ng tagapakinig at tagapanood, nawa po, Panginoon God, ikaw ang kumatok sa puso, Panginoon God, ng bawat isa, nawa mo unawaan at patuloy, Panginoon, na ang iyong salita ay manahan sa puso at sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Ama, muli maparangalan ka, madakila ka, walhati sa mga ito, sa iyo lamang ang kapurihan, kadakilaan, kalulatian sa pangalan ng iyong anak na Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Muli po ay isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ano po, napakaganda po ng ating umaga ngayong araw ng Miyerkules, so July 17, 2024. So ngayon pong umaga, it's a privilege po muli na tayo ay makapagbahagi ng konting salita sa umagang ito po dito sa ating programa sa Biyaya sa Pagkaaga. Ang ating pag-uusapan po ay patungkol sa bunga ng banal na spirito. Ano po? Yung the fruit of the Holy Spirit. So, bagamat hindi po natin isa-isahin yung sa aming nakalagay sa teksto natin dun sa Galatians, ano po, kasi pag inisa-isa po natin, medyo mahaba. Pero ano po ba yung sinasabi ng Biblia na tungkol sa bunga ng banal na spirito at
Dawa po ay sa pakikinig po natin ay maunawaan po natin. Ano po, pagkamat limitado lamang po yung oras natin para tayo ay magsama-sama sa umagang ito. So ngayon, tatry po natin na may paliwanag sa atin sa umagang ito sa mga tagapakinig po natin about the fruit of the Holy Spirit or yung bunga ng Banal na Espiritu at yun nga, kanino ba nananahan ang Banal na Espiritu at dawa po makita sa atin yung bungang ito kung tayo po ay may Banal na Espiritu na sa ating buhay. Nawa po yung mga sabi nga yung bungang ito ay makita po sa atin. Ano po, makita, sabi nga po ay kahit nga di mo sabihin na mayroon kang mga bungang ito, pero kung sa action natin nakikita, mas maganda. Ano po, especially po sa bawat mananampalataya. Ano po, sa naniniwala, nagsasabi na sila ay tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. So, nawa po ay hindi lamang po sa salita, kundi lalong-lalo na po sa gawa natin na makita itong mga bungang ito. Hindi lamang dahil sa mga sinasabi natin, kundi kahit sabi nga, actions speak louder than voice. So, kahit hindi tayo magsalita, pag nakita yung mga ginagawa natin, nakikita yung attitude natin, nakita yung mga karakter natin, makikita na may banal na spirito tayo sa puso, sa buhay natin. Kasi nagmamanifest po ito, yung bungang ito. Ano po, pag ikaw po ay mananampalataya at may banal na spirito sa iyong buhay, ano po, makikita ito sa atin. So, sabi nga ay lalabas ito sa atin. Ano po, nakusang lalabas ito ay ibibigay ito ng banal na spirito sa atin. So ngayon pong umaga, as we continue sa ating programa dito po sa umaga ito, sabi nga yung bunga ng banal na spirito. So ang bunga po ng banal na spirito, ito po yung binigay sa atin ng ano po yung fruit, sa madaling sabi, yung fruit of the Holy Spirit. Ito po yung binigay sa atin ng banal na spirito at nagpo-produce po ito. At dapat po, sabi nga kanina, ay makita sa atin, ano po, ma-display sa atin yung bungang ito. Makita po sa ating mga mananampalataya. So, again, examine po natin sa bawat listener po natin, ano po, ay makita. At ito pong sabi nga, display or makita sa atin yung sa buhay po natin bilang isang mananampalataya. Po. So, ang primary purpose po ng banal na spirito para sa ating buhay ay mabago. Ano po, pag tayo po ay tinanggap natin ng Panginoong Jesucristo, tapos binigyan tayo ng Holy Spirit, pinagkaloob na sa atin yung banal na spirito, ay ang purpose po or purpose ng pagkakaroon natin ng banal na spirito is mabago po yung buhay natin, yung lifestyle natin, ano po, magkakaroon na ng changes. Sa tulong po ng banal na spirito, tayo po ay yung buhay natin magiging iba na talaga. Ano po, hindi na kagaya ng dati na kung ano man yung ginagawa natin. At pag tinanggap po natin ang banal na spirito, ano po, tayo po ay magkakaroon ng changes sa buhay natin. So again, I just want to encourage po ang mga tagapakinig natin na siyasatin po natin ang ating mga sarili. May nagbabago ba sa buhay natin bilang isang mananampalataya? Ano po, at kung mayroon, salamat. At kung wala, patuloy po natin na sabi nga, ano yun yung puso natin na i-ask yung banal na spirito sa ating buhay. Ano po, na ano po natin, tanggapin po natin at of course baguhin tayo sa tulong ng banal na spirito. So ito po yung trabaho po ng banal na spirito sa buhay natin is to conform us sa image ng Panginoong Jesucristo. Ano po, pag may banal na spirito na tayo sa ating buhay, ang trabaho niya po sa ating buhay ay parang sabi nga ay maging kahalintulad tayo ng Panginoong Jesucristo. So ito na po yung sinasabi natin na maging ano na po tayo, yung image ng Panginoong Jesucristo makita na sa atin at in yung mga bunga ng banal na spirito ay makita na po sa atin. Yun po yung isa sa mga trabaho ng banal na spirito sa buhay natin. Ano po, at of course ito po yung presensya po ng
banal na spirito sa buhay natin is enable us na ma-develop yung spiritual fruit ng ating buhay. Ano po, yung spiritual fruit ng ating buhay at sabi nga po ay wala tayong magagawa kung walang banal na spirito sa ating buhay o wala tayong Diyos sa ating buhay. Ano po. So again, yun po yung mga simpleng sabi nga ginagawa ng banal na spirito sa ating buhay. So pinili po tayo, tayo po ay sabi nga ay yung bungang ito, kung tayo po ay may banal na spirito na yung mga bunga na mayroon na binigay sa atin o ipagkakalob sa atin ng banal na spirito, it should remain in us. Ano po, dapat mayroon po tayo at mananatili po sa atin yung mga bungang ito. And of course, posible po na magkaroon tayo ng abundant fruit. Ano po, abundant fruit, lalo na pag nasa atin na yung banal na spirito, dahil din po sa relasyon natin sa ating Panginoong Kristo. Ano po, intimate relationship with Jesus Christ. Ano po. So again, sa mga tagapakinig po natin, anuin po natin yung sarili natin. Ang mga bunga ng banal na spirito ay dapat manahan sa atin. Ano po, and the work of the Holy Spirit sa ating buhay is to conform us sa image ng Panginoong Kristo. Dapat makita po sa atin kung ano ang Panginoong Kristo, yung katangian, yung karakteristik ng Panginoong Kristo ay dapat makita po sa atin. Ano po? Yun po yung mga binigay sa atin or pinagkakalob sa atin ng banal na Espiritu para po tayo ay, sabi nga, talagang makitaan ng tunay na pagbabago, makitaan ng tunay na relasyon sa ating Panginoong Kristo. So, tanungin po natin yung sarili natin. So, sabi nga, kung tayo po ay nagkiklaim na mananampalataya ng ating Panginoong Kristo, pero walang pagbabago sa buhay natin, ano po? So, ano po kayang problema? Ano po? So, again, sarili po natin ang makakasagot pag mga ganyang bagay. Ano po kayo yung problema sa sarili natin kung bakit kiniklaim natin na mananampalataya naman ako sa Panginoong Kristo, pero yung ginagawa po natin ay parehas pa rin ng dati. Parehas pa rin po ng mga ginagawa ng iba sa atin. Ano po. So, dito po sa basahin ko po yung sabi ng bunga ng banal na spirito po, sa Galatians. So, Galatians or Galatians chapter 5 verses 22 to 23 sabi po dito. Subalit ang bunga ng spirito ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. So, yun po yung sabi nga po ay yung bunga ng Espiritu or yung fruit ng banal na Espiritu. So, again, sabi nga, di ko po iisa-isahin kasi ang nakasulat po dito, yung mga bunga ng banal na Espiritu ay siyam. Pero kung babasahin pa po natin yung ibang mga talata, mayroon pa dapat tayong ginagawa. Aside from this bunga ng banal na Espiritu sa atin, dapat mayroon pang nakikita sa atin. Ano po? So, hopefully po, mamaya mabasa po natin kung di po tayo abutan ng oras. Ano po? So, sabi po dito, yun po yung mga bunga ng banal na Espiritu. So, kung tayo po ay nagkiklaim po muli na mananampalataya ng ating Panginoong Kristo, tayo ay pinagkalooban ng banal na Espiritu sa buhay natin, dapat ito po mga bunga ng banal na Espiritu ito ay nananalaytay na sa atin. Ano po? Especially yung siyam na ito. Ano po? Yung sabi nga ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. So, nawa po ay makita natin yung sarili natin. Kumusta po tayo sa mga bungang ito? Po, nawa ito ay nasa atin. So, ang bunga po ng banal na Espiritu is enable us to eliminate yung hindi paglago sa ating spiritual na buhay. Ano po? Again, pag may bunga na po tayo, pag may banal na Espiritu nananahan sa atin, dapat yung spiritual na buhay po natin ay lumalago. Hindi po stagnant.
Hindi po dati lang. Sabi nga, kumusta ka? Pag tinanong ka ng iyong kapatid, ng kapwa mananampalataya, kumusta ka? Sasabihin, dati lang, okay lang. Dapat, yung spiritual natin ay dapat laging, sabi po, ay dapat lumalago. Nagmamature tayo bilang isang Kristiyano, isang mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. So, dapat po ay, sabi nga po sa 2 Peter chapter 1 verse 4, ito po yung nag-aano po sa atin, inaalaw po tayo na pag may bunga ng Banal na Espiritu sa atin, ay inaalis na tayo sa mga gawain ng hindi mga kagandahan. Yung mga ginagawa ng mundong ito. So marami po tayong pwedeng makita ng mga hindi kagandahan sa mundong ito. Pero dapat sa bunga ng Banal na Espiritu, yung bunga sa atin, dapat yun na po yung nananalaytay sa atin. Yun na po yung nakikita sa atin. So, kung dati pa rin yung ginagawa po natin, tanungin po natin yung sarili natin. Tayo po ba ay may bunga na ng Banal na Espiritu or tayo ba ay may tunay na relasyon sa Diyos? Baka ikaw lang ang nagsasabi na may relasyon ka na sa Diyos. Pero yung dati mo pa rin na ginagawa, yun pa rin yung ginagawa mo. So, dapat ito po ay sabi nga, it is our responsibility na lumakad din ayon sa Banal na Espiritu. Bilang isang mananampalataya, it is our responsibility, it is your responsibility, it is my responsibility to walk with the Spirit, to walk with the Holy Spirit. Na dapat po ma-develop na sa atin, ma-develop yung mga bungang ito as we continue sa ating buhay mananampalataya. Dapat ma-develop po itong bunga ng Banal na Espiritu at para, sabi nga po kanina, to conform us sa image ng Panginoong Jesucristo. Makitaan yung buhay natin na may kahalintulad ng Panginoong Jesucristo dahil sa Banal na Espiritu ang pinagkaloob niya sa atin at yung bunga ng Banal na Espiritu sa atin. Dapat yung karakteristik ni Kristo ay makita sa ating buhay. So dapat magkaroon tayo ng spiritual growth in our lives at yung mga bungang ito, yung Banal na Espiritu, magiging rin po ito, magiging powerful witness para po tayo makapag-share din sa iba. Kasi kung hindi rin naman makikitaan yung buhay natin ng mga pinagkaloob ng Banal na Espiritu sa atin na mga bungang ito, yung mga binasa po natin kanina, ay parang kung tapos mag-share po tayo, especially pag ang kakilala natin, yung binabahagihan natin, baka ibalik lang sa atin, yung sinasabi sa atin. So, dapat makitaan tayo ng pagbabago, ng changes sa buhay natin. Hindi lamang sabi nga by words ikaw ay nagbago, kundi by action. Dapat makitaan po tayo ng tunay na pagbabago. So ito po yung resulta ng pagkakaroon ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Yung fruit na ating pinag-uusapan or yung bunga na binasa po natin sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23, ito po yung resulta na mayroon kang Banal na Espiritu sa iyong buhay. Kung hindi, sabi po dito, pagpipigil sa sarili at kahinahunan. So, tanungin po natin, baka hindi po tayo mahinahon, baka hindi tayo nakakapagpigil sa ating sarili. Na talaga nakakagawa pa tayo ng hindi mga magandang ginagawa, hindi tayo nakakapagsalita pa tayo ng hindi mga magandang pananalita. So, again, sa atin po natin, ang ating puso. Na nawa ay mayroong changes sa atin. Ito pong mga salitang ito ay, sabi nga, simple lang na maunawaan. Pero, minsan, yung buhay po natin, di natin nakikita. Nakikita yung buhay ng iba, pero yung buhay natin, hindi natin nakikita. So, karamihan po sa mga tao, nagkakapag-observe sa ibang tao. Pero yung sarili, hindi na-obserbahan, na nagki-claim na tayo ay may Banal na Espiritu sa ating buhay,
may pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Pero yung buhay po natin ay kaparehas pa rin ng dati. Ano po? So, nawa po ay samahan ito as we continue sa ating, sabi nga, buhay pananampalataya. Ito pong mga bagay na ito ay makitaan sa atin. Po, na nawa ay manatili po ito sa atin. Sabi nga, it should remain in us bilang isang mananampalataya na tayo po ay magkaroon ng mga fruit na ito, mga spiritual fruit, yung bungang ito sa atin ay makita sa atin. Ano po? And of course, ang Biblia po, sabi nga, mayroon po talaga, na it clears everyone that yung mayroong banal na espiritu, yung nagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. So, paano ka magkakaroon ng banal na espiritu sa buhay po natin kung hindi mo tinatanggap ng buong buo ang Panginoong Jesucristo? Ano po? So, pag tinanggap po natin ang Panginoong Jesucristo bilang ating Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, pagkakalooban tayo ng banal na espiritu. At ang banal na espiritu ito na mananahan sa buhay natin, siya rin po yung magbibigay sa atin ng mga bunga ito. Yung banal yung fruit of the Holy Spirit. Yun po yung pag nananahan na sa atin ang banal na espiritu, ibibigay din sa atin yun, mga bunga ito ng banal na espiritu. So, again, may kabaliktaran ang mga bungang ito. Galatians 5 chapter 5 verse 19 to 21. So kung kanina, kung ang buwan ng banal na espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinaunuan, at pagpipigil sa sarili, ang kabaliktaran po niyan, pag wala ang banal na espiritu sa iyong buhay, dito po sa verse 19 to 21, sabi po dito, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pa ang katulad nito. So yun po yung kabaliktaran ng walang banal na espiritu sa buhay. Kumbaga, yun din yung bunga ng laman na mayroon tayo. Yung flesh natin talagang makasalanan. So, isabihin, kung nabanggit po ito sa Galatians chapter 5 verse 19 to 21. So, pag mayroon tayo or yung ginagawa po natin ay nandito pa sa verse 19 to 21. Yun po yung bunga ng ating sinful nature. Ito po yung bunga ng natin, katawang lupa natin, na sabi nga tayo po ay depraved, tayo po ay makasalanan, tayo po ay patuloy na nagkakasala. So nawa po, hindi po doon sa lahat po nakakapakinig ngayong umaga ay makitaan po tayo ng tunay na bunga ng banal na espiritu. Hindi na po yung bunga ng sinful nature natin. Yung mga binasa ko po natin. So, kung may oras pa po kayo, siyasatin po natin ating sarili. Dito po sa Galatians chapter 5. Basahin po natin basahin po, pag may time po kayo, basahin niyo po itong Galatians chapter 5. Ang Espiritu ang laman. Sa verse 16 hanggang 26 o 10 verses. So again, ito po yung pinag-usapan po ng isang bunga ng banal na espiritu ay dapat makita po sa atin. Dapat magkaroon po ng changes sa buhay po natin. Kung tayo po ay nag-claim na mayroon tayong banal na espiritu at yung bungang ito ay dapat ay nakikita sa atin. So as believers, as Christian, mananampalataya, dapat ang banal na espiritu nagpuproduce sa atin ng fruit na ito. And of course, yung banal na espiritu din ang tutulong sa atin para ma-conquer natin or mapagtagumpayan po natin
yung gawain ng makamundong ito, yung laman, gawain ng laman ng yung sinful nature na nabasa po lang po natin. Ano po? So dahil sa tayo ay may banal na spirito na, yung bunga ng banal na spirito ang dapat manahan na sa atin or makita sa atin. Hindi na po yung sinful nature na dati nang ginagawa po natin. So kung kayo po o kung tayo po ay nagbabalik pa rin doon sa mga ginagawa natin, so patuloy po natin na anyayahan ang banal na spirito na tayo po ay samahan palagi, pagkatiwalaan ng aming katagumpayan para malampasan po natin yung pita ng laman, ano po, yung tawag ng laman natin, yung sinful nature natin ay ano po natin, magapi po natin sa tulong din ng banal na spirito na nananahan sa atin. So as believer, as mananampalataya, ano po, dapat again the fruit of the spirit ang makita po sa atin, ang mahayag sa atin, hindi po kung anong nabasa po natin doon sa chapter or verse 19 to 21. So again, dito po sa ating pinag-usapan ang bunga ng banal na spirito. Nawa po sa pakikinig po natin, ngayon pa lang sa atin na po natin ating sarili kung tayo po ba ay may bunga ng banal na spirito at yung bunga bang ito ay nakikita sa atin. Ano po, nawa po ay naunawaan natin ang tinalakay po natin sa mga ito, yung tunay na mayroong banal na spirito sa puso at sa buhay ay makikitaan din ng tunay na bunga ng banal na spirito. Tayo po ay manalangin para po sa ating pagtatapos. Aming Diyos, buhay, makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo, napupuri. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon God. Tunay nga, Panginoon God, na ikaw ang Diyos na nagbibigay ng banal na spirito at ang banal na spirito na nananahan sa buhay ng bawat isa na may takot sa inyo, may pananampalataya sa inyo, ay nawa po ay makitaan, Panginoon, ng mga bungang ito, Lord God. At mga bungang ng banal na spirito ay nawa magmanifest sa buhay, Panginoon, Lord God, ng mga anak mo, ng mga mananampalataya, Panginoon God. Salamat po, O Diyos, muli sa patuloy na pagsama, Panginoon God. At nawa, ikaw po, Panginoon, ang mapurihan namin, mapapasalamatan, madakila, Panginoon God, sa buong araw na ito. Patuloy po, Panginoon God, sa pagkikibaka sa buhay, sa maghapon, saan man naroon, sa pagtatrabaho, kung saan man, Panginoon God, ang banal na spirito ang manahan at ang mga bunga ng banal na spirito ay makita ng bawat makakasalamuhan namin, Panginoon God, sa buong maghapon. Salamat po, Diyos, muli ikaw po ang mahayag, Panginoon God, sa buhay ng iyong mga anak. Salamat po, Panginoon, sa radio station na to, muli po na ginagamit mo bilang daluyan ng iyong pagpapalang spiritual, Panginoon God, sa mga salitang nahahayag, Panginoon God. Salamat din po, Diyos, sa mga lingkod mo na patuloy na ginagamit mo, Panginoon God, para maging kalakasan din, Panginoon, yung mga ginagamit mo, Panginoon God, maging encouragement, Panginoon God, sa bawat isang tagapakinig. Salamat po, Ama, muli pagpalain ng bawat isa, pagpalain ng radio program na to, ang even ng radio station na to, Lord God. Salamat po, Panginoon, that you allow, Lord God, your word, Lord God, na mag-speak dito, Panginoon God, sa radio station na to, Lord God. Salamat po, Ama. Muli po, madakila ka, makapangyarihan ka, at patuloy, Panginoon God, maluhati ka sa buhay ng iyong mga anak at sa bawat nakapakinig, Panginoon God, na manawaan, Panginoon, Lord God, ang iyong salita, Panginoon God. Salamat po, Ama, sa iyo ang kadakilaan, papuri, pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, salamat po sa lahat ng ating tagapakinig. So, sa ngalan po ng AMNI or Alliance of Ministries in Metro Naga, pumuli si John Macrances. Papasalamat at magandang umaga po sa inyong lahat. Susunod na po ang Kakampi News Network. So, magandang umaga at pagpalain po kayo ng ating Panginoon.